Alam kong may rason kung bakit nasa video ka na to. Isa ka ba sa taong hindi pa nagsisimula hanggang ngayon? So, kailan ka magsisimula? Tumatanda ka na, pre. Kailangan mo na magsimula. Di ba? Ganyan tayo eh. Hindi tayo nagsisimula. Kasi lagi ka nagpapa-apekto sa mga pumapasok sa utak mo. Lagi ka nagpapa-apekto dyan. Hindi mo naman kailangan magpa-apekto. Di ba? Lagi natin sinasabi na bukas magsisimula na ako. Next month magsisimula na ako. Sa katapusan magsisimula na ako. Next year magsisimula na ako. New year, new me. Punyeta, nagsimula ka ba? Hindi. Sige, sabihin natin nagsimula ka. Pero tumagal ba? Hindi rin tumagal yun. Sigurado ako dun. Siguro, na-motivate ka lang ng isang araw, 2 araw, 3 araw, maximum 7 days. Tumagal ba? May pinagbago ka ba? Sige, may pinagbago ka. Pero mawawala rin yan. Mababaon at mababaon ka rin hanggat hindi ka nagiging consistent. This is your sign to start right now. Lagi ka naghihintay sa perfect time. Yung perfect time na yan, it's just a myth. Hinihintay mo may mangyaring mali muna sa'yo bago ka magsimula. Ano yun? Hihintayin mo munang mamatay yung magulang mo bago ka magsimula? Hihintayin mo munang ma-fail ka? Hinihintay mo munang mawalan ka ng pera bago ka magsimula? Hindi ganun yun, pre. Hindi. Hinihintay mo munang mawalan ka muna ng rason bago ka magsimula. Maling-mali yung ganun. Kasi pre, nauubusan ka na ng oras. Kailangan mo magsimula. Marami kang rason para magsimula, pero nagpapadistract ka pa rin sa napakaliit na rason para hindi ka magsimula. Kunyeta, mga excuses yan ay yung mga gumagambala sa utak mo eh. May tinatawag tayong cycle. Sinabi ko na kanina yon. Lagi natin sinasabi na magsisimula tayo bukas, pero bukas, sasabihin natin bukas ulit. Bukas ng kinabukasan, bukas ulit. Bukas ng bukas ng bukas ng bukas. Ayun yung cycle. Tapos iikot na naman yun. Bukas ulit. Bukas, next month. Wala na. Tumanda ka na. Namatay ka na. Hindi ka nagsimula. Walang nangyari. Ayun yung realidad ng buhay. Pinapamukha ko lang sa'yo. Sinasapal kita ng totoong mga bagay na dapat nalalaman mo. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong umasa sa ibang tao. Walang gagawa niyan para sa'yo. Ikaw lang. In the end of the day, mawawalan ka ng kakampi. Mawawala ka sa comfort zone mo. Kasalanan mo rin eh. Tandaan mo na mas masakit yung pagsisisi kaysa sa failure. Kasi yung failure, kahit ano pang nangyari sa'yo, na kung paano fail pa yung nangyari sa'yo, kahit ikinasira mo lahat, ikinasira ang identity mo, mas masakit pa rin yung pagsisisi. Kasi sa failure, kaya mong bumawi eh. Kaya mong baguhin yung history mo. Kaya mong ibahin yung itsura mo. Imaginin mo, meron kang kaklase na walang kwenta. As in, wala talaga siyang kwenta eh. Hindi siya marunong sumagot, bobo siya, mga ganon. Pero, nung in the future, inaapak-apakan ka na lang niya. Imagine mo, naging CEO siya. Ikaw naging construction worker. Diba? Alam mo kung bakit? Ginawa niya yung best niya. Nagsimula siya ng maaga. So, yung mga solusyon para magsimula ka na ngayon, unang-una, tanggalin mo lahat ng distraction sa isip mo. Tanggalin mo yan. Punitin mo yan. Magalit ka sa mga distraction na yan. Huwag kang mapapa-apekto sa distraction kasi ayun yung sumisira sa atin. Distraction tsaka excuses. Number 1 yan sila. Imagine mo, gusto mo na magja-jogging ka, pero nakita mo dumudugo yung kuko mo. Kuko lang naman yan eh. Tapos, magpapa-apekto ka agad dun. Hindi ako makakapag-jogging, masakit yung kuko ko. Dumudugo. Nagpa-apekto ka agad. Diba? Ayun yung problema sa'yo eh. Nagpapa-apekto ka sa mga maliliit na excuses na madali lang solusyonan. Hindi mo hinahanapan ng solusyon. Nagpapa-apekto ka lang. Ginagawa mong dahilan yan para hindi mo gawin yung mga dapat mong gawin. Tama, mali? Tama. Alam mo, tama yan, pre. Isa pa, gusto mo na sana mag-aral, kaso yung ballpen mo walang tinta. May lapis naman eh. Hindi. Mas maganda pa rin yung ballpen, mas malinaw. Tanga ka ba? Kaya mong gamitin yung lapis. There's always a way to do what you should do. Lagi mo tandaan yan. Imbis na magpa-apekto ka sa mga excuses, you should make a way. Sige, sabihin natin yung anak mo wala nang makain. Pero nagpa-apekto ka.
Nagpa-apekto ka sa mga dahilan na nasa isip mo. Bukas na lang tayo kumain, anak. Wala tayong pera eh. Ang sakit nun, di ba? Imbis na isipin mong humanghingi sa kapitbahay nyo ng kanin or kahit anong pagkain, dinahilan mo pa rin na wala kayong makain. Ano yung tinatamad ka lang? Actually, hindi mo kailangan maging ready sa lahat ng bagay. Wala naman talagang perfect time. Huwag mo hintayin maging ready ka. Gawin mo ang bagay na kailangan mong gawin nang hindi iniisip yung mga bagay na pwedeng humarang sa'yo. Alam kong medyo magulo yung explanation ko, pero I know you are getting my point. Once you get started, huwag ka magpapa-apekto sa motivation. Fuck motivation. Fucking motivation. Fuck that. Maging consistent ka lang. Umangat ka kahit napakakunting usad, kahit even 1 millimeter na usad, okay na yun. At least nagsisimula ka at gumagalaw ka. So, that's it. Excited ako sa success mo. Good luck.